Sa ngayon lamang na nakadalo po sa ating morning worship service, tayo ay nag-aaral ng Old Testament. Tulad ng narinig ninyo kanina sa scripture reading ay Old Testament sa umaga at New Testament sa hapon. Sinisikap ng lokal na iglesyang itong mabasa nating sabay-sabay ang buong Biblia, kung kaya't ganito ang ating pagbabasa ng banal na kasulatan. At kung bakit ganito rin ang ating pag-aaral na wala tayong nilalaktawan na chapter sa pag-aaral ng Isaiah upang kapag binasa natin ito at maalala yung mga pangangaral na narinig ay lalong mas magiging maliwanag sa atin ang mga pangangaral. Maring ang isang dahilan kung bakit iniiwasan natin ang aklat ni Isaiah ay dahil mahirap maunawaan. Ako ay isa sa mga tao noon at napakahabang babasahin. 66 books o 66 chapters ang Isaiah. Ngunit para sa ating gabay, ang mapapansin natin sa pagsusulat ni Isaiah ay hindi chronological. Ibig sabihin, hindi siya nagsimula sa unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, kundi ang makikita natin sa pamamaraan ng pagsusulat ni Propeta Isaiah ay yung tinatawag na in a theological point. Meron siyang nais ituro sa kanyang mga sinulat. At salamat sa Diyos at hanggang sa ngayon ay ating nababasa ang sinulat ni Propeta Isaiah. At sa umagang ito at madalas na makikita natin ito sa mga bawat chapters ni Isaiah, ang isa sa pinakasentro ng kanyang theological point ay papaano makakalapit ang mga taong rebelde, ang mga taong laging nakatalikod sa Diyos, ang mga taong walang pagmamahal sa Diyos, ang mga taong hindi minamahal ang Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buong kaluluwa, paanong makakalapit ang mga makasalanang ito sa Diyos. At makikita natin sa kabanatang ito ng Isaiah chapter 6, nagkaroon ng karanasan si Isaiah ng harapan sa Diyos. At siya lamang ang nakikita ko na nagbigay ng description o pagpapaliwanag at pagsasalarawan ng karakter ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay pag-ibig, mahabagin, handang magpatawad. Ngunit si Isaiah ang nagpakita sa atin ng isang katangian, ng isang karakter ng Diyos na nakakagulat. Dahil siya lamang ang nagsabi na ang Diyos ay banal. At pagkatapos hindi lamang yan sinabing ang Diyos ay banal, kundi ang Diyos ay banal, banal, at banal. Kuminsan nangakala natin ang salitang ito ay inuulit-ulit lamang na salitang sinasabing, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. But this is not a mere repetition. It is more of an emphasis. Ito ay isang diin kung sino ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Marahil, ang isang dahilan kung bakit napakagaang ng tingin ng mga tao kung sino ang Diyos ay dahil hindi nila nakikilala kung sino talaga ang Diyos na ipinahayag ni Prophet Isaiah. Marahil, kung bakit ang mga tao ang kanilang sinusunod ay sila muna bago ang Diyos, ang kanilang plano ay sila muna bago ang Diyos, ang kanilang laman ng puso ay ako muna bago ang Diyos, ay dahil sa maling pagkakilala ng Diyos
na nasa Biblia. Sa umagang ito, nais kong ipangaral ang kabanalan ng Diyos at gayon din kasama ang biyaya ng Diyos. At ito ay ating makikita sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 13. Buong kabanata ang aking babasahin sa umagang ito. This is the word of the Lord. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet. And with 2 he flew, and one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, Woe is me, for I am lost. For I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal, that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then I said, Here am I, send me. And he said, Go and say to this people, Keep on hearing, but do not understand. Keep on saying, but do not perceive. Make the heart of these people dull, and their ears heavy, and blind their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed. Then I said, How long, O Lord? And he said, Until cities lie waste without inhabitant, and houses without people, and the land is a desolate waste, and the Lord removes people far away, and the forsaken places are many in the midst of the land. And though a tent remain in it, it will be burned again, like a terebinth or an oak, whose stump remains when it is felled. The holy seed is its stump. Pagpalain nawa tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng Kanyang salita. Panginoon, muli kami po'y humihiling na kayong magbigay ng pangunawa sa amin ng binasa naming kabanatang ito, dahil ito'y inyong salita at kayo lamang ang makapagtuturo sa amin ng kahulugang ito. Gamitin po ninyo ang inyong abang lingkod na nakatayo sa aming harapan at kayong magbigay sa kanya ng kaalaman at karunungan, maging instrumento po siya ng pagpapaliwanag at pangangaral ng inyong salita sa aming kalagitnaan upang makita namin ang inyo pong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito ang propetang kakaiba ang tawag sa kanya. Ito ang propetang mangangaral sa mga tao, pero ang mga tao ay lalong lalayo sa Diyos. Palagay ko, ayaw ito ng mga pastor sa panahon ngayon. Ang gusto ng pastor ay kapag may nangaral, may tumutugon. Pero si Isaiah ay tinawag ng Panginoon mangaral sa mga taong matitigas ang puso at lalo pang tumitigas habang ipinangangaral ni Isaiah ang salita ng Diyos.
ito ay isang malaking paalala sa atin na kung minsan tayo ay nagkukumpara ng mga iglesia. Nagkukumpara tayo na bakit itong iglesyang ito ay napakakupad dumami, bakit yung iglesyang yun ay talagang ang daming mga tao at talagang pag nakita nyo parang pumapasok sa sinihan na lalo na yung kung box office yung pelikula, ay talagang pinipilahan ito ng mga tao. Bakit may mga iglesia na ang daming bakanting upuan? Yung tinatawag natin na pagsinihan ay walang nanonood, nilalangaw. Ba't may mga iglesyang walang dumadalo? Ngayon, pakinggan ninyo ang naging karanasan ni Isaiah. Isaiah was not called to be a successful ministry in pulpit preaching na maraming dumadalo. Hindi ito ang tawag ni Isaiah o hindi ito naging buhay ni Isaiah na marami ang makikinig sa kanya na pinagkakaguluhan siya. Para bang isang artista na pinagkakaguluhan. Isaiah was called to be faithful to the Lord. Kung minsan, kay dali natin sabihin kung sino yung iglesia ang pinagpapala ng Diyos sa dami ng mga tao. Si Isaiah ay pinagpala ng Diyos because of his faithfulness sa pagtawag sa kanya ng Diyos. Ngayon, ito ay isang paalala rin sa atin kung saan nakalagay ang pag-asa at tiwala natin. Halimbawa, dito kay Isaiah, sinabi niya na ito ang taon na namatay si Haring Uzziah. Ngayon, sino ba si Haring Uzziah? Hindi natin ito makikita sa chapter 6, pero kung ibabaling nyo sa 2 Chronicles, dahil narito ang mga tala at kwento ng mga hari ng Huda, nabanggit dito sa 2 Chronicles chapter 26, starting sa verse 1, and all the peoples of Judah took Uzziah, who was 16 years old, and made him king instead of his father, Amaziah. 16 na taon pa lamang naging hari na ito, si Uzziah. At pag tinignan natin, siya ay naging hari ng 52 taon. 52 years. At sinasabi dito na sa verse 4 ng 2 Chronicles 26, and he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. Alam natin sa Old Testament, kapag ang hari ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa ang kalooban ng Diyos, pinagpapala ng Diyos ang kahariang yon. At ito si Uzziah. And for 52 years, ay nakaimbento siya ng mga pangdigma na mga instrumento kung kaya wala nang gustong makipaglaban sa kanila. Naglagay siya ng mga tore, hindi lamang sa paligid ng Jerusalem, kundi maging sa labas ng Jerusalem, naglalagay siya ng mga tore na mayroong mga mechanized na mga pana at mga pandigma. Kaya dito sa 52 years na ito, ay makikita natin na siya ay pinagpala. Yumaman ang Jerusalem. Ang problema, lumaki din ang ulo niya sa kalaunan. Natural, para bang makikita niyong ang tao ay nagsimula sa mababa at umunlad at yumaman, pero kalaunan, lumaki yung ulo. At ito si Uzziah, at siya ay hinatulan ng Diyos, at binigyan siya ng ketong, at hanggang sa siya, alam nyo, ang mga Israelita, pag may ketong, inilalabas yan sa iyong lugar, kasi makakahawa ka. At si Uzziah ay namatay na isang ketongin. Ngayon, balikan natin kung bakit sinabi ito ni Isaiah na ito ay kamatayan ni Uzziah, sapagkat yung pag-asa nila ay inilagay nila kay Haring
Uzziah. Sa tao sila umaasa. At hindi naman talaga pwedeng sabihin na wag tayong umasa diyan, may ebidensya. Ang ika nga sa panahon natin ngayon, may resibo. No, may resibo si Uzziah na talagang siya ay naging maganda at mabuting hari. Alam niyo kung ano ang naging hatol ng Diyos sa kanya kung ba't siya binigyan ng ketong? Kasi pinasok niya ang hindi kanyang gawain. Siya ay pumasok sa templo upang maghandog. Sa Old Testament, iba ang hari, iba ang pari. Iba rin ang propeta. At si Uzziah ay hari, pero may mga pari na silang naghahandog sa templo at sa Diyos. Iyon ang ginawa ni Uzziah. Lumaki ang ulo. Feeling niya dahil successful na siya, lahat ng gagawin niya ay pagpapalain siya ng Diyos. Yun ang kanyang kamalian. Hindi dahil ikaw ay pinagpapala, ay malakas ka na sa Diyos at ikaw ay malaya mo nang gawin kung ano ang iniisip mo. Kaya nagkaroon ng historical crisis. Ang pag-asa ng buong bayang Judea kay Haring Uzzias ay ngayon ay wala na. At ang isang malaking problema nila ay merong isang bagong hari, Assyrian Emperor, na si Tiglath-Pileser III, na ngayon ay nagpapakita ng malakas na puwersa ng militar at mananakop. At ngayon ay ang balita, ang Jerusalem, ang Huda, ay sasakupin ng Assyrian Emperor na ito. Kung kaya't ngayon sila'y nangangamba. Mga kapatid, una, kanino nakalagak ang inyong katatagan? Ang inyong katiyakan? Ang inyong kinabukasan? Sa trabaho nyo ba? Sa inyo bang bank book na pag tinitignan nyo yung balance nyo? Pagka dagdag ng dagdag ang ganda ng pakiramdam ting umaga. Pero pag nakita nyo umuunti ng umuunti, aawayin na lahat na nasa paligid. Kanino nakalagak ang inyong pag-asa sa inyong kumpanya? Lalo na kung ito ay top corporation ng hindi ng Pilipinas, ng buong mundo. Kanino nakalagak ang inyong katatagan ng buhay sa inyong posisyon sa trabaho? Sa inyong kalusugan? Dito ay tinuturuan tayo, huwag natin ilagak ang ating pag-asa sa tao. At habang si Isaias ay nalulungkot, nakita niya ang totoong hari. Si Haring Uzzias, bagamat 50 taon namuhay at pinaunlad ang kanilang bayan, ngayon ay patay na. Ngayon siya ay nakakita ng isang pangitain, ang totoong hari na hindi mamamatay at magpapatuloy magpakailan paman. In that year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Sa simulain pa lamang ng pagpapahayag ni Prophet Isaiah, ay kanya nang ipinapakita ang totoong hari. Hindi lamang ng bayang Israel, kundi ang totoong soberanong hari ng buong mundo, ng langit at lupa, na siyang tinawag niyang the Lord. Ang image and language na pinahayag dito ni Isaiah ay kanyang sinabing seated on the throne. Ang ibig sabihin nito, He is a majestic king. At pagkatapos, high
and exalted, high and exalted, the transcendent King. Napakataas at napakalayo. Ngunit, makikita rin natin, the train of His robe filled the temple. Alam niyo yung the train of His robe, marami pang mga bata dito. Ako ay napanood namin yung kasal ni Prince Charles at ni Princess Diana. Hindi ko alam kung napanood niyo yan. Nakita niyo ba kung gaano kahaba yung robe ni Princess si Princess Diana? Talagang nung pinapanood ko yun ang tanging masasabi mo lang is, wow! Pero, itong, ano ba sa Tagalog ang robe? Sa robe. Laylayan. Sige, di ba? Alam mo yung mga kinakasal, di ba? Yung bridal march, may mga alalay pa na humahawak ng robe para wag sumabit sa mga gilid-gilid at wag maapakan. Pero itong robe na ito, na nakita ni Isaiah, na nakaluklok sa trono, na napakataas, ang laylayan ay umabot sa templo. Alam niyo ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay hindi lang panglangit, ang Diyos ay panglupa din. Kaya siguro maraming taong hindi takot sa Diyos, dahil ang iniisip nila ay, ang Diyos ay panlangit lang. Napansin ba ninyo sa mga simbahan, merong mga painting na nandun yung Diyos na nakaupo na parang lolong ini-spoil lang apo? Tapos yung mga nakapaligid na mga anghel, yung mga kerubin, na parang mga sanggol na nakapaikot sa Kanya. Kaya walang galang dahil sa simbahan pa lang ay parang nandoon yung larawan na ang Diyos ay mababa ang puso sa atin na kapag tayo'y nagkasala, ang sasabihin ng Diyos, okay lang. Parang lolo. Kahit pasaway yung apo, nakangiti pa si lolo, okay lang. Parang yung t-shirt na nakita ko, ang aking laging bantay at gabay ay si Lola. Ngunit ang aking best friend ay si Lolo. Bakit tinanong ng bata? Bakit si Lolo ang aking best friend? Lahat ng gusto ko, binibigay. Kahit ako'y pasaway, nakangiti pa rin. Yan ang best friend. Kuminsan ganito ang pananaw ng mga tao kung sino ang Diyos. Ngunit ipinapakita rito ni Uzziah, or rather ni Isaiah, ang Diyos is a transcendent God, high and lifted up, ngunit yung kanyang balabal or robe o laylayan ay umaabot hanggang sa templo. Dito sa verse 3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. Tingnan ninyo ang nagpapahayag nito. Ang nagpapahayag nito ay seraphim. Makikita natin sa Biblia, maraming uri ng anghel. Sino ba yung anghel na nagbantay sa paraiso, doon sa Garden of Eden? Nung si Adan at si Eva ay nagkasala at sila'y pinalayas doon sa hardin ng Eden. May anghel na nagbantay doon na mayroong espada na nagbabaga. Ang tawag sa anghel na yon ay cherubim. Cherub. Ito ay seraphim. At alam natin na meron ding arkanghel, archangel. So, doon lamang ay meron na tayo makikitang iba't ibang antas na mga anghel at pagkatapos ay meron silang kanya-kanya mga tungkulin. Sabi ko nga nung binabasa ko yung Genesis, nung pinalaya si Adan at si Eva para hindi na sila makabalik sa hardin ng Eden
naglagay ang Diyos ng security guard. Yun yung cherubim. At ngayon, may anghel palang may 6 ang pakpak. At ito ang seraphim. At pag tinignan natin, ang seraphim ay naroon sa paligid ng Panginoon na nakaupo sa trono. Ang anghel na ito ay may 6 na pakpak. Ang sinasabi dito sa ating talata na ito na yung 2 pakpak ay tinatakpan nila ang kanilang muka. Yung 2 pakpak, ika-4 na ito, tinatakpan ang kanilang paanan. At yung 2 pakpak ang ginagamit nilang panlipad. Hindi sinabi ni Isaiah kung ilan itong seraphim na ito sa presensya ng trono ng Diyos. Dati akala ko 3 lang Kasi holy isa, holy pangalawa, holy pangatlo. Wali 3 seraphim. Pero nung binasa ko sa Revelation, yung huling aklat ng New Testament, ang sinabi rito, thousands upon thousands and myriads. Nung nakita ni Apostle John ang eksena sa kalangitan na napakaraming mga anghel, alam niyo ba kung gaano karami yun? Milyon-milyon na mga anghel. Kaya dito, bagamat hindi binanggit ni Prophet Isaiah, ngunit ang makikita natin, mayroong gawain sa kalangitan na ang kanilang ginagawa ay sambahin ng Diyos. Ang mga anghel ay walang kasalanan. Alam nyo, ang tawag ng seraphim, ang isa sa kanilang kahulugan ng seraphim ay burning ones. Ang ibig sabihin, nagbabagang apoy. Malalaman nyo ang talagang mainit na apoy, hindi lang kulay pula, may halong pagkaasul at pula. At ito ang description sa kanila. The burning ones. This is the Hebrew meaning ng seraphim. Pagpapakitang sila'y malinis. Walang kasalanan, malinis. Pero kapag sila'y nasa harapan ng Diyos, tinatakpan nila ang kanilang sarili. Nandun ang galang sa presensya ng Diyos. Kaya't nung nakita ito ni Isaiah, ang unang-unang sinabi niya, pakasumpain ako. Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips. Marahil, kung bakit wala tayong galang sa Diyos, ay dahil hindi pa tayo nagkaroon ng totoong enkwentro sa Diyos. Maaaring ang nakikita natin na Diyos ay yung rebulto, na kung yung rebulto ay mukhang nakangiti, ay mabuti ang Diyos. Nginingitian niya ako. Pero yung katulad ko na madalas ko maikwento na palagay ko ikamamatay ko na ito, yung kinalakihan ko na dahil ang tatay ko ay De Colores, hindi nyo alam siguro yun. Bumili siya ng larawan ni Jesus na may ilaw sa loob. Ang tawag niya, the light. Yung pag binuksan mo yung mukha ni Jesus na may ilaw, parang kahit saan ka bumaling, ang talim ng titig sa iyo. The eye.
Tama, hindi the light, the eye. Kasi ang ganda ng pagkagawa. Kaya, no ako'y bata pa, 2 palapag ang bahay namin, ang aming toilet ay sa baba, kahit na ikaw ay mahihit, titiisin ko na lang. Dahil nakalagay yun sa gitna ng aming hagdanan pababa at pag naka-overnight yun, nakakatakot. Kaya ganun din ang pagkakilala ko sa Diyos. Nakakatakot na ayoko siyang lapitan. Ngunit dito, ay meron tayong makikita na natakot si Isaiah. Nang siya ay nagkaroon ng talagang inkwentro sa Diyos, "Woe is me, for I am lost." Merong isang tao sa matandang tipan na si Moses, sinabi niya, hiling niya. Siguro kung gagamitin ko sa aking paraphrase ko, "Lord, birthday wish ko lang. Gusto kitang makita." Yan ang sinabi ni Moses. Gusto kitang makita. May sinabi ang Diyos kay Moses, mamamatay ka. Walang sino bang tao ang makita ako na nabubuhay pa. You will die. Pero ang sabi ng Diyos, sige, ipakikita ko kung sino ako sa iyo at dadaling kita sa isang bundok. At inilagay ng Diyos si Moses doon sa gitna ng tapyas na bato. At ang sabi ng Diyos, pagdaan ko, itatakpan ko ng kamay, ikaw, Moses. Dahil walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos na mabubuhay. Kaya maunawaan natin kung bakit sinabi ito ni Isaiah. Pakasumpain ako, ako'y ligaw. Tapos sinabi niya, marumi ang aking mga labi. Pagkatapos, I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Meron ako nakita rito na importante. Ang totoong nagkaroon ng relasyon sa Diyos, hindi magiging mayabang. Ang totoong nagkaroon ng ugnayan sa Diyos ay lagi siyang mapaalalahanan na marumi ang kanyang labi. Ang totoong nagkaroon ng ugnayan sa Diyos, hindi niya itataas ang kanyang sarili kaysa sa iba. Napansin ba ninyo kung paano sinabi ito ni Prophet Isaiah? Ang sabi niya, "Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips." But sinabi ito ni Isaiah, "For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Mga kapatid, magkaroon tayo ng totoong pagkakilala kung sino ang Diyos at magkaroon tayo ng ugnayang totoo sa Diyos, ang buhay mo ay magiging mababa. Hindi mayabang at hindi namumuhay ng walang direksyon sapagkat isa lamang ang mangyayari sa isang tao kapag siya'y humarap sa Diyos ng buhay pa. Ikaw ay susumpain. Bakit? Dahil ang pagpapahayag ng seraphim, banal, banal, banal ang Diyos, sabi ko, it is not a repetition but an emphasis na walang ibang na ganito ang description, kundi ang Diyos lamang. Tayo, kahit gaano tayo kareliyoso, marumi pa rin tayo. Nakita natin si Isaiah. Isang tao na sa tingin niya ay okay na siya sa Diyos. Ganun ba ang tingin niyo? Okay na kayo sa Diyos? Pagkas nananalamin kayo, ang standard ninyo ay yung inyong gawang mabuti at ang tingin niyo sa iba ay mga masasama ito, makamundo ito. Itinataas mo ang iyong sarili, binababa mo ang iba, pero kapag ikaw ay humarap sa Diyos,
lahat tayo ay pinakasumpa. At ang nakakagulat dito, hindi siya pinatay ng Diyos. Ang nakakagulat dito, may lumapit na isang serapim at meron nagbabagang uling, a burning coal, at dinikit sa bibig ni Isaiah. At ang sabi sa verse 7, "Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for." Ito ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Akala natin lagi ang biyaya ay blessing, di ba? Pera, biyayaan mo naman ako, Diyos. Pero nasa isip, bigyan mo naman ako ng pera, bigyan mo ako ng negosyo, bigyan mo ako ng mahabang buhay. Yan ang definition nila ng biyaya. Pero ang definition ng biyaya ay ito. Unang-una, lahat tayo ay karapat-dapat sa parusa at puot ng Diyos. Ngunit, ang Diyos ang siyang unang lumapit sa atin. Sa halip na tayo ay kanyang parusahan at patayin, ang ginawa ng Diyos dito sa buhay ni Isaiah, siya ay nagpadala ng seraphim. Mayroong burning coal at idinikit sa nguso ni Isaiah. At pagkatapos ang sabi ng seraphim, "Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for." Kung maintindihan natin kung anong ibig sabihin nito, bagamat kay Isaiah ay kinekwento niya ang kanyang vision, pero yun yung dahilan kung bakit tayo merong Biyernes Santo. Kung bakit tinawag itong Good Friday, mabuting Biyernes. Sapagkat may gumawa para tayo ay mapatawad sa ating mga sala. At ang gumawa na yan ay walang iba kundi si Jesus, Diyos na nagkatawang tao. Siyang umako ng ating kasalanan. Siyang namatay para sa atin. Bagamat ito ay nasa matandang tipan pa lamang, ngunit ipinakikita na rito ang larawan ng karakter ng Diyos na siya'y banal, na hindi siya pwedeng ihambing sa kanino man. Hindi siya parang lolo na ini-spoil tayo. Hindi rin siya katulad ni Jesus na kuminsan ang tawag ng mga tao, Brother Jesse. Iba ang Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kuminsan, pagsasabi natin ang Diyos ay banal, ang iniisip natin ay, ting, merong ring at hindi nakakasala. Totoo na siya ay sinless, pero ang isang description ng banal, ang ibig sabihin, iba siya kaysa sa atin. Kaya't huwag tayong gagawa ng imahen na niluluhuran ng mga tao, nilalagyan ng kandila at nananalangin at sinasabing, Diyos ko, iligtas mo kami. Tao yun eh. Kung bakit karumal-dumal sa harapan ng Diyos na ang tao ay gumawa ng imahen, rebulto, statwa at paglilingkuran dahil ang wangis nun ay wangis tao. At gusto natin ipakitang
Lalagyan ka namin ng magarang damit, lalagyan ka namin ng karwaheng mahalang gulong. At para wag nakawin ang iyong materyales dahil gawa ito sa ivory, ikukulong ka namin sa kulungan at lalagyan pa namin ng alarm yan. At may CCTV. Ganito ba ang Diyos? Ang tao ang nag-iingat, ang tao ang nagkakarga, ang taong naglalagay sa karwahe, iniikot sa maraming kalye, at nagpapakamatay, mahipo lamang ng kanilang mga tuwalya ang mukha na ang tao ang gumawa. Alam niyo kung minsan, kung gagamitin lamang natin ng matino ang ating sentido komon, bakit ka sumasamba sa inukit ng taga Pampanga? Kasi sila yung mga magagaling na umukit eh. Bakit mo niluluhuran? Ito ang ibig sabihin ng banal, banal, banal ang Diyos. Kaya nga walang litrato si Jesus. Napansin ba ninyo? Walang gumanon kay Jesus. Sabihin, selfie tayo. Pero may mga sculpture na ron eh. Pero bakit wala? Dahil ang sinasabi ang Diyos sa Espiritu, sa 10 utos ng Diyos, huwag kayong gagawa ng anumang larawan o imahen na kawangis ng tao, kawangis ng hayop, at iba pang mga kawangis. Bakit kaya sinabi ni Isaiah na for I am a man of unclean lips? Ba't di sinabi ni Isaiah, marumi ang aking puso? Diba? Ako ay isang taong marumi ang aking mga labi. Kasi, kung ano yung sinasabi mo, nanggagaling sa iyong puso. Sinabi ni Jesus yun eh. Hindi yung mga pagkaing pumapasok sa iyong bibig at nagpaparumi sa iyo. Kundi, ang lumalabas sa iyong mga labi ang nagpaparumi sa iyo sapagkat galing yon sa iyong puso. Ano ang bukang bibig mo? Ano ang pananalita mo? Ano ang lagi mong sinasabi? Poot? Galit? Walang galang sa tao? Ito rin siguro ang isang paalala sa amin na mga mangangaral dahil si Isaiah ay tinawag ng Diyos na maging propeta. Pero, kumisan, kaming mga pastor ay ginagamit ng Diyos sa pangangaral, pero kami rin mga pastor ay ginagamit ng Diablo sa paninira ng kapwa naming pastor sa labi. Kunyari, banal na salita, pero may paninira ito. Bantayan natin ang ating pananalita. Nabanggit ko kanina, parang hindi maganda ang ministeryo ni Isaiah sapagkat walang makikinig sa kanya. Parang ang pangyayari nito ay wala nga ba talagang nakinig kay Isaiah? Ang sagot ay meron. Marami. Kaya nga binabasa natin at pinag-aaralan ito dahil kung hindi dahil kay Prophet Isaiah, wala tayong napag-aaralan. Ngunit, ang gusto kong makita ay ito. Padadaanin ng Diyos ang hirap sa bayang ito. Tutupukin ng Diyos ang bayang ito hanggang sa sila'y magising at tumawag sa Diyos. Kung paanong si Isaiah ay nakaranas ng apoy ng Diyos, ang bayang Jerusalem ay makakaranas din ng apoy ng Diyos, ng judgment ng Diyos.
hanggang sa may matira na sasampalataya sa Diyos. Take note of this. Ang mga hari mamamatay. Ang mga ginagalang nating mga leader ay mawawala. Institutions will shake. Economies will change. Nations threaten one another. Personal plans collapse. Ngunit pinapalalahanan tayo ni Isaiah that when the visible throne becomes empty. Yun, si Haring Uzias. Yung trono ni Uzias na bakante, siya'y namatay. When the visible throne becomes empty, the invisible throne is not, because the Lord is still seated high and lifted up. Natataranta ka na ba, kapatid, dahil hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa buhay mo? Baka sayad na sayad ka na. Wala ka nang malapitan. Alam niyo, may mga taong paglalapit ka, sinasara na yung pinto. At hindi, gusto ko lang makipag-usap. Wala ako. At kapag wala ka nang malapitan, ito ang tanong ko. Hindi kaya't ginagabayan na tayo ng Panginoon para tayo'y tumingin sa Kanya. Si Isaiah ay mayroong ministry na walang visible success. Ngunit dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, ang katotohanan ito ay ating naririnig. Bago ako magtapos, ay isang magandang halimbawa marahil na mabigyan ko ng ilustrasyon ay si Jacob. Pag tinignan niyo ang buhay ni Jacob sa Genesis 28, pinagpala siya ng Diyos. Kahit na niloloko siya ng kanyang biyenan na si Laban, pinayayaman at pinapadami ng Diyos yung kanyang mga tupa, mga baka. Kahit ginagamitan ito ng katusuhan ni Jacob, andun pa rin yung pagpapala ng Diyos kay Jacob. Hanggang sa nabalitaan niyang ang kanyang kapatid na si Esau ay patungo sa kanya at mayroong 400 soldiers. Ano ba ang kwentong ito? Di ba may nakaraan silang dalawang magkapatid na magkakambal? Ginulangan niya si Esau. At kaya nga siya napalayo dahil natatakot siya sa gagawin ni Esau. At ngayon, malaki na ang pamilya ni Jacob. Marami na siyang mga servants, alipin. Marami na siyang bakahan. Marami na siyang mga hayop. At may nagsabing, si Esau, kapatid mo, may 400 sundalo patungo sa iyo. At ikaw ay kanyang haharapin. Anong ginawa ni Jacob? Tusoy. Mayaman na siya. Sabi niya sa kanyang mga alipin, mauna na kayo. Tapos ito yung mga porsyon na mga bakahan at mga hayop. Sabihin mo sa kapatid ko, sa'yo yan. At natutuwa ang iyong kapatid si Jacob na ikaw ay makita, pero ang totoo, takot na takot siya. At inisa-isa niya ang mga kanyang mga servants. At nakikibalita, ano na sinabi ni Esau? Patungo pa rin sa iyo, may 400 na sundalo. Hanggang pati mga pamilya niya. Baka sakali maawa si Esau. O kung patayin ni Esau yung mga unang alipin lang yan. Pero baka maawa siya sa anak ko at mga asawa ko at nagpaiwan si Jacob.
Ano nangyari kay Jacob nung siya'y nagpaiwan? Sa Genesis 32, merong isang mama na nakipagbunong braso si Jacob. At hindi niya binibitawan ng mama. At ang sabi ng lalaki, bitawan mo na ako. Mag-uumaga na. Ang sabi niya ako, di kita bibitawan kung hanggat di mo ako pagpapalain. At sabi niya, ano ang pangalan mo? Ang sabi ni Jacob, ba't kailangan mong malaman ang aking pangalan? At bago magkabitawan sila, tinapik ng lalaki ang kanyang hip joint at nalumpo siya. Iika-ika. Lalong di na siya makakatakbo. Pero may sinabi si Jacob, I have seen the face of God. Kailangan pa ba tayong maganda malas-malas, mga kapatid, sa buhay natin? Para sabihin natin, nakita ko ang Diyos. Nakita ko ang Diyos. Kay buti ng Diyos kay Jacob, di ba? Sa halip na siya ay gantihan ng kanyang kapatid nung nagtagpo sila. Sa tingin nyo, kung magsisingit ako ng salita sa isipan niya ako, patay na kung patay. Hindi na rin ako makatakbo eh. Pipilay-pilay na ako eh. Iika-ika na ako. Pero nung sila'y nagtagpo, sa halip na takot, ang nakita ni Jacob kay Esau ay kagalakan na sila'y magsama. At ang sabi ni Esau, kapatid, hindi ko na kailangan yan. Mayaman din ako. Pero may sinabi si Jacob nung nakita niya si Esau. Sa Genesis 33, nakita ko ang mukha ng Diyos nang nakita kita. Ang Diyos ay naghihintay na lumapit tayo sa Kanya. Huwag natin pagmatigasin ang puso natin. Ang Diyos ay banal. At hindi siya katulad ng tao. Kaya't huwag natin siyang itulad kahit kanino paman. Ni huwag din natin siyang itulad kahit sa mga anghel. Na yung anghel na apoy, the burning ones, ay mayroong pitagang galang sa presensya ng Diyos. Gaano tayo tumingin sa araw ng pagsamba kapag sumasapit ang Lord's Day? Gaano natin sukatin ito? Konting sakit? Konting mga dahilan? Pahinga na lang ako. Kasi bukas may trabaho eh. Para prepared ako for tomorrow, Lord, alam mo naman. Alam niyo, kuminsan, ganito ba tayo magplano at mag-isip? Kung kayo ay member ng RGBC, meron akong laging pinopost, ang araw ng Panginoon, ang pinaka-importanting araw ng Sanlinggo. Sapagkat di man natin nakikita ang Diyos. Pero tingnan nyo kung papaano nakita ni Isaiah ang Diyos sa templo. Sa Old Testament, ang templo ay ang lugar na kung saan nananahan ang Diyos. Sa atin, hindi na templong gawa sa bato. Sa New Testament, nananahan ng Diyos sa iglesia. At ang iglesia ay hindi bato. Ang iglesia ay bawat mananampalataya na nagkakasama-sama, nagtitipon ng linggo, ng araw ng Panginoon upang siya ay sambahin. Pinakamahalagang araw, ang araw ng samba.
Dahil kasama natin at nakakasama natin at makakasama natin ang ating Diyos sa bawat araw ng Panginoon. At paano tayo sumamba sa Panginoon? Gaano yung ang ating concentration, tayo ba ay naiistorbo? Dahil meron pa tayong lakad mamaya o bukas. Ang isipan natin ay wala sa pagsamba sa Diyos, kundi nasa iba. Tandaan nyo kanina, sinabi ng Panginoon, ano ang pinaka-importanteng kautusan? Anong una at pinaka-importanteng kautusan? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Alam niyo mga kapatid, aminin ko, may mga araw talaga, may pagkakataon ng Lord's Day, antok na antok ako. Dahil sa providensya ng Diyos ay napuyat ng Sabado. O kuminsan talagang hindi mo maintindihan, pati ka makatulog. Nasubukan mo ba mag-pray? Lord, patulogin mo naman ako. Gusto kitang sambahin ng gisingan diwa ako bukas. Nasubukan niyo bang manalangin ng ganon? Tingin ko, pakikinggan ka ng Panginoon. Kasi, yung panalangin mo ay gusto mong gising ka. Kasi yung, alam niyo yung may mga born-again Christian, matigas ang leeg eh. Galing, hindi halata. Kaya lamang, malalaman mo biglang, ang iniisip kasi natin, present ako dito. Present, Lord. Pero nasaan yung ibigin natin ng Diyos ng buong pag-iisip? Huwag nating gawing mababa ang biyaya ng Diyos. At para maunawaan natin ang lalim, lawak, at taas ng biyaya ng Diyos, we need a vision. We need a vision of the blazing holiness of God. Kailangan din natin na katulad ng naranasan ni Isaiah, pakasumpain ako, woe is me, I am done. Sa panalangin ba ninyo, nasasambit ninyong Panginoon, kung hindi sa biyaya nyo, tapos na ako. Kaya yung away mag-asawa, away trabaho, away kapitbahay, ano bang away? Away sa eskwela? O away sa biyenan? O away sa manugang? Napakaliit na bagay niyan. Ang mabigat ay ang pakikipag-away sa Diyos. And so we need to experience na tayo ay katulad ni Isaiah ang magsabi ng woe is me. Dahil tayo ay tumatayo sa harapan ng Diyos na ang buong mundo is full of His glory. Kung magkakaroon tayo ng ganitong pangitain o unawa ngayon, mababago ang iyong pikon, ang iyong bukang bibig, ang iyong ugali, mababago ito. May mga taong nung araw ay palamura, nung na-born again, na wala ang pagiging palamura. Palasumpa, na wala ang palasumpa. Ano nangyari? Na-born again eh. Pero ano nangyari nung siya ay nag-born again?
nagkaroon siya ng enkwentro sa Diyos. Meron na siya ngayong ugnayan sa Diyos. Binago ng Diyos ang kanyang puso. Ngayon nakita niya ang Diyos, Ama ko. Napakayaman mo sa habag at biyaya. At nakita niya na ang buong mundo ay punong-puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Kahit na bagsak ang buhay natin, ang buong mundo ay punong-puno ng kanyang kaluwalhatian. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa pangitain ni Propeta Isaias na siyang nagbigay sa amin ng katuruan at paalala kung sino kayo at sino kami at kung ano ang kailangan namin sa panahon na matinding pagsubok. Pagpalain niyo po kami, Diyos, at nawa makitaan kami ng kababaang loob sa inyong harapan at pagsunod sa inyong salita. Sa ngalan ni Jesus. Amen.